So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, wag na natin patagalin to. As promised, month ng June is full of syempre, request videos pa rin. Pero sa month ng June, especially sa first week, punong-puno to ng ito, tulad nito, Lanceta versus Lipcram sa Matira Mayaman. No, first round pa rin to ng Matira Mayaman. Grabe, apakatagal. Tapos may mga battles pa na hindi pa uploaded, di ba? Yung Poison 13 Pistolero, Shei Saito, di ba? Marami pa. So ang tagal ng progress dito sa PSP in terms of tournament, no, first round tournament. Okay? So dito rin natin ilalagay yung first round din ng Isabuhay 2024. Waiting na lang tayo ma-upload yung lahat ng battle sa first round. Dito rin natin ilalagay sa month ng June yung quarters, no? Yung quarters, yung Blazer versus Mirage, tsaka yung Vicente versus Kilan. Dito rin natin lalagay yan. So, tapos pag natapos na natin doon lahat, reviewin natin yung Jonas Plasma, MZ MR. Then pag natapos na natin yun, saka tayo babalik sa request videos. Ganun kasiksek yung June natin. So, I'm looking forward na doon. Pero, sa ngayon, PSP muna tayo. Lanceta versus Lipcram. Huwag natin patagalin to. Isa to sa mga tournament, isa to sa mga battle sa tournament rather. At magandang battle to kasi ito yung pangalawang pagkakataon na maghaharap si Lanceta at Lipcram, kasi yung unang pagkakataon is sa Isabuhay 2020 pa yung first round. Pinalitan ni Lanceta si Invictus nung time na yun. So, let's go. Mauna si Lanceta, Matira Mayaman. Let's go, let's go. Pangin sa pangin, sagpangan na! Pwede ba akong humingi ng isang malakas na sigawan? Nadala natin yung PSP dito. Sinulot ko lang tong event na to dahil gaganapin to sa Baguio. Diba? Palakpakan muna tayo. Ipapaalala ko lang yung sinasabi nila sa atin. Basta gapo! Hindi! Palo na palo. Alam nyo bang nung nilala itong lugar natin ay isa to sa ng ano? Kaya nung sinabi ni Invictus na binasag niya na yung sumpa, tangina, nalabuan ako. Sabi ko, kagaguhan ba to? Kasi nandito ka ngayon, Lipcram, kaya may bano sa gapo! Flip top game! Ang cheap mo naman, Phoebus. Ito ba yung ihahain mo sa bagong hari ng tugma? Hinihingi ko si Panot, binigay mo sa akin, tamod niya. Anong ibabanat nito? Away ng 3GS at Arma kahit issue tapos na? Ba't naman ako makikipag-away sa squatter kung pwede ko naman kayong ipatumba? At kapag ikaw ay naroon na, pakisabi kay Lil Jan, kamusta? Miss ka na ng battle rap. Kasi sa 3GS, Lil Jan, ikaw lang ang mahusay at magaling. Oh, anong kala mo? Idadamay ko yung patay? Hinuhukay palalim? Kayo nga itong kagrupo niya, walang sinabi! Dito tunay na squatting! Binaon niyo siya sa limot, ako binubuhay ko pa rin! Okay, ayos yun. Kaya fuck your conspiracy theory habang netizen sinasay ko. Kasi kung wala pa rin suspect yung kaso ni Lil Jan, ibig sabihin yan, isa lang bro. Kaya kayo minamalas eh. Lalo yung amo mong nagka-vitaligo. Pakisabi kay Shernan yan na yung karma kasi si Lil Jan pinapatay mo!
Ang gago. O di ba sigawan yung tao? Kahit di naman totoo yun. Kaya gawa pa ng istorya ang mga mahilig magmarunong. Pinagbintangan nyo akong pusher tsaka killer. Di lang snitch to magsumbong. E putang ina mo, puro kagrupo mga 3GS na kukulong. May punto. Kaya pala maraming naghahabol. Kumukupal ka na, Ropa. Galawang scammer. Sana all. Puro utang sabay forma. Malakas ka mang estapatol. Susubukan sa gapo pa. Mga gaya niyang estapador. Lumulutang sa parola. Lumunok na ng tamod para sa fame nyo't ngalan. Lip, gusto mo pumutok? Magpatsupa ka kay James O'Brien! Kaso ayaw nila sa gaya mo na hindi nagbubuhos ng tae. Tungdugyot sa inidoro, Jennifer Laude! Yak. Pagkat alam na ng lahat yung galawan yung mga wak, tamang ambagang kada laban para lang makadagdag. At magtawag man ng kasama to para makapalag. Walang talab na sa may bayan ka na bawal ang tamad. Pero pwede yung tamod. Pagkat carbon ni Marlon, mula tattoo, bungal at boses, wala ngang pinagkaiba, no? Kasi pareho lang kayong tulongges! Kaya ba't tamod kaharap ko? Halatang takot panay takbo! Kung siya sumagot sa tawag ko, tsak yung panot makakalbo! Kasi tignan niyong mabuti nang umalis sa oblo. Nalaos yung multi nung pumanik yung holo. Kasi kung tanga si Looney, panghalip niya bobo. At kung panghalip ka, ba't ako ang pumalit sa trono? Yun, mabigat yun. Magandang bara yun. So, pinapakinggan ko pa si Lanceta dito So, yun. Tama! Bagong hari ng tugma! Kahit masa hindi sumusuporta. At saka hindi sang-ayon at marami ring kumukontra. Kaya ano, Marlon? Tara sa ahon kung gusto mo bawiin yung corona nang mapugot na yung ulo mo at gagawin ditong rotonda. Okay. Tinalo na ako nung hayop na to Anong pakiramdam? Na yung freestyle ko na third round yung nag-viral. My gosh! Bukod sa substitute lang ako sa kupal na to, short prep na nga. Ano yung setup? By bust? Kundi lang naduwag tong kaibigan ko, sana dalawa kayo yung nag-style crash! At malamang ko ako nakaharap mo, di ka na umabot na ng finals! Tang ina mo. Kamandag pano! Gago, angas nun, tol. Ngayon sabihin na dapat ako kaso nagulat ako. Nag-spit si si Invictus. Angas nun, tang ina. Hindi, real talk ang angas. May sasabihin na sana ako sasabihin ko sana, magko-comment na sana ako dun sa sinabi ni Lanceta about dun sa hari ng tugma o something ganyan. Kaso nagulat ako, tinulak niya si Invictus sa gitna. Tapos biglang nag-spit si Invictus. Hoy, isa yun sa mga creative na nakita ko sa to. Patapos na yung round ni Lanceta, nakakita pa ako ng creative na na approach siya. Okay. So, since naputol na natin yung atake ni Lanceta, about dun sa, syempre wala naman tayong alam kung ano yung hidwaan ng Lanceta at Looney, wala tayong alam doon. Pero pangalawang beses na binabanatan si Looney, unang banat niya dito yung kalaban niya si Zaki, tapos ngayon yung kalaban niya si Lipcram. Tapos so yan, binabanatan si Loon. So di ko alam kung ano yung kaso nun, anong away nila.
Tapos, yung last 8 lines na in-split ni Lanceta dito sa round na to, tumama pa kay Looney yun. Tara sa ahon, yung nakulong, tapos, hindi, ano yun? Yung hari ng tugma, ang pumalit, yung holo rhyme, di ba? Tapos, tara sa ahon. Basta yung last 8 lines ni Lanceta, malakas yun. Kaso, tumama yun kay Loons. Tapos, ayun, yung kay yung kay Invictus. Ulitin natin yan. Short prep na nga. Ano yung setup? By bus? Kundi lang naduwag tong kaibigan ko, sana dalawa kayo yung nag-style crash! At malamang kung ako nakaharap mo, di ka na umabot na ng finals! Kamandag pano! Tinuring kami na... Bumaliktad yung mic. Bumaliktad yung mic, parang sunugan no? Joke. Ilang beses ginawang black sheep, in-outcast sa pilit nyo sa aming pambabaon. Ilang beses sinabutahe sa may flip-top, pero si Invictus pa rin yung nagkampiyon. Wala nang bano sa gapo, nagbago na ihip ng hangin at panahon. Habang yung dinikit kong squatting sa 3GS, bit-bit nyo pa rin hanggang ngayon. Galing. Ang ganda nung linya na yon, no? Grabe yon, yung linya na yon na hindi ko alam kung sabi niya kasi, no? Sabi based sa sinabi ni Lanceta, yung sinabi niya na squatting is bit-bit nyo hanggang ngayon. So I don't know if si Lanceta ba yung unang nagsabi nung ang 3GS squatting, no? Kasi kung totoo yon, magmamatter tong sinabi ni Lanceta. Ilang beses sinabutahe sa may flip-top, pero si Invictus pa rin yung nagkampiyon. Wala nang bano sa gapo, nagbago na ihip ng hangin at panahon. Habang yung dinikit kong squatting sa 3GS. Ayun, dinikit kong squatting sa 3GS. So, based sa linya ni Lanceta, siya yung nag-originate ng squatting 3GS na nakadikit pa din daw sa mga 3GS na squatting yun. So, which is totoo kasi hindi ko sinasabing totoo na squatting pero yung sinasabi ko yung gusto ko lang i-elaborate pa yung sinabi ni Lanceta na totoo yun kasi kahit sino gumagamit nun hindi lang sa flip top kundi sa kahit sa mga underground, sa mga amateur leagues, 'di ba? Ginagamit yung squatting 3GS, so sobrang naging kalat talaga yung na yun. So if totoo man na si Lanceta yung nag-originate nun, sobrang magmamatter yun. Ihip ng hangin at panahon. Habang yung dinikit kong squatting sa 3GS, bit-bit nyo pa rin hanggang ngayon. Lakas. Kaya bumulong ba konsensya? Patumbahin niyang nagsisikap? Solusyon sa problema, unahin niyang mahihirap. Patayin niyang wak na rapper para masabi ng harapan. Tanggalin niyang mga squatter, ganyan ang matira mayaman. Galing. Last and second half ni Lanceta. Kasi kung usapang hip-hop, Olongapo, ang Mecca at Bethlehem, may connect sa rap god rumerekta kay Eminem. Rumerekta kay Eminem. So sa mga hindi nakakaalam kung ano yung reference na yun or yung angulo na yun ni Lanceta, rumerekta kay Eminem, rap god. So rumerekta kay Eminem. Ano yun? Easy Mill. So kilala nyo ba si Easy Mill, yung kumanta ng Panalo, no? Tapos, basta kung nakasubaybay kayo sa hip-hop dito sa Pilipinas, malalaman nyo yun. Si Easy Mill, kinuha siya ni Eminem, no? So, yun. Alam ko may kanta na sila parehas. Tapos, hindi ko sure hindi ako masyadong nakikinig ng mga
bagong kanta ni Eminem. Ang pinapakinggan ko kasi yung mga lumang kanta niya. So, ayun. Pero ang pinapakinggan ko naman na kanta ni Easy Meal, yung 22 Oo. So, ang ganda nun. Tangina nun. Pakinggan nyo yun. Ang ganda nung kanta na yun. Tapos yun, basta yung reference na sinabi nila Zeta dito, Easy Meal, Eminem, kasi nga na sila. Kinuha ni Eminem si Easy Meal. So, yun. Olongapo, ang Mecca at Bethlehem, may connect sa rap God rumerekta kay Eminem. Kaya walang patapatawad pag lahat to siningil, siya ay kalmadong kinitil pagkapanalo. Easy Meal. Galing. Tangina, ibang lanseta yung nandito, men. Prepared. Sobrang prepared. Ang ganda nung second half, tol. Ang ganda, sobrang siksik ng second half. Yung first half, masasabi ko na medyo kapa-kapa pa yun. Even home court ni Lanceta, hindi ko ma-feel yung crowd. No, hindi ko ma-feel yung crowd. And alam niyo naman, hindi ako masyadong base sa crowd, 'di ba? So pero bilang viewers perspective, no, online judge perspective, medyo yung first half ni Lanceta medyo kulang pa, no, pero nag-start makuha ni Lanceta yung momentum niya nung pumasok si Patrick, pumasok si Invictus. Grabe yun. Pati ako nagulat ako yung last 8 lines before niya tinulak si Patrick sa gitna, yung about kay Looney. Sabi ko nga sa inyo, malakas yun, kaso tournament to hindi tumama, kaya na yun kay Lip. So as is yun. And para sa akin, yung second half ni Lanceta, yun yung bumuhat dun sa round 1 na to. So yun, malakas, ang daming grabe yung yung mga references niya dito, Rap God, Eminem, Easy Meal. Yun nga, yung kay Patrick, yung pagiging creative. Magaling na performance yung second half, pero yung round 1 siguro, yung first half medyo so-so pa. Pagdating sa second half, ayun, bumigat na yung mga letra ni Lance. Nakuha na rin niya yung momentum niya dito. So, tignan natin yung round 1 ni Lip. Yo! Dinamay pa si Lil Jan. Minsan mo nang sinabi to, kaibigan, na di ba kapag patay, bigyan na lang ng katahimikan? Palakpakan pa rin. Kahit yung mga linya mo ang halay. Peking-peke nyo, no? Parang di nyo kapitbahay. Yo! Tumayo ka dyan. Extra ako dito Hoy, putang ina mo! Bumalik ka dun. Basta gabo, ubo! Yo! Di ba kung di ko pa inangat si Invictus, di ka kahirap. Sapa! Yo! May nambulabog na tanga. Yo, putang ina mo. May nambulabog na tanga kaya muling namulat. Itong halimaw sa banga dun sa tago na gubat. Sa tugma daw kilala, palong-palo sumulat. Kung yung GL nga na bulaga, ito yung gapo di gulat. Game! Pare naman, ang paghandaan ka di pahirapan. Flip top pa lang, nadali na yan, di bali na lang. Kaya kailangan dalhin sa Olongapo, mag-judge ni Looney, makabawi ka lang. Gusto pala netong makabawi. Sana si Invictus sinama mo na. O gusto mo, next battle natin, yung venue, sasalan nyo na. Oo, dun na lang dapat, para may palagkat panatag. Tapos gagamitin kong style kay Tuwing para makalat.
Kasi nabadibag tong Lance, pinagtiripan ko at ginago. Talagang bugbog sarado. Iba kasi yung addict lang na may nauuwi na talo sa nagbatak sa battle rap at tumukuha ng panalo. Kasi nung tinalo ko to sa Fleet Top, ang daming rason. Substitute lang daw kay Inby, kaya naman ako'y nanalo. Kung nag-ahol ka nung tanga, parehas lang tayo. Di ba? Pulo at motos, binababa ko. Dugot pawis, tinataya ko. Kahit sabay-sabay yung laban, hinahabol kahit paano. May panahon pang problemado. Kaya saka ka na magreklamo kapag nagagawa mo na yung bagay na ginagawa ko. Pinangina mo. Tapos yung interview nito kay Tiny, meron pa siyang rasong na mention na sa mismong taon na yon siya ay dumanas ng depression. Meron siyang may issue daw sa mental health, kaya kailangan ng attention. O nasa nun si Akata, yung nagte-therapy session. Pag 3GS kalaban niya, ginagawang stress ni Gago. Nasa circle niya pala itong mga depressed na tao. Tangina, ayan ang sinasabi ko. Panay lang karakter at gimmick. Okay din yung bestie mo sa battle lang bukas yung clinic. Yung ba ay reason o depression, ba't di ka niya napagaling? Ngayon sa inyong dalawa, sino nagsisinungaling? Dalawang tuleg galit kay Looney, di ba mga bata mo yan? Loons, para ka ng badang, pangalawang beses mo na yan. Pangalawang beses mo na yan. Putang ina mo. Kasi silang dalawa ni Akata naging tuta ng sunugan at sa gulo naging starter. Ngunit yung karma dumaan na wala yung kumugan, tamang promote na ng scatter. Kayo ang naging pyesa para sirain si Enigma at nawala pinaghirapan. Sa saksak patalikod niya naggalawan, kayo ang naatasan para sabihin ng harapan. Nung naamoy na at nalaman, sinalba niya kanyang pangalan tapos kayo pinabayaan. Upang di mapaghinalaan, yung lanseta binitawan tapos nagmaang-maangan. Di ba sa universidad, binigyan kanya ng budget, ngayon sila may aral na. Ni minsan di ka nga na market, tapos bigla kang binagsak, tinuring kang bano na prospect, na wala na yung collab, wala na ring special project. Tangina kasi sayang naman yung talent mo, kumakanta pa naman ng balad to. Sa pagtono masipag. Huling track mong nasagap ko, sa YouTube ko nahanap bro. Puta ginamit pang prenup. Di ko man lang namalayan na mahal ka ng ganito. Paganda sa inyo ng lanseta, tatak mo sa isip mo. Sumundot pa baby ko. 24. Tangina mo. Balancing bara at komedya pag ako bumanat. Kahit subukan mang pigilan, di mo maaawat. Parang pinilit mong i-armband si Devon Larat. Ay. Okay, so yung vid natin is pang 702 na to. Yung channel natin is almost 2 years na. Magto 2 years na to sa July 1. So sa mga nakasubaybay sa atin, meron tayong 2K subscribers. Singit ko lang to kasi baka sabihin nyo kasi ano tayo, may kinakampihan, may bias tayo dito. So hindi. So si Lipcram, isa yan sa mga iniidolo ko sa battle rap. So hindi ko itatago yon. Si Lipcram, isa yan sa mga iniidolo ko sa battle rap. Sinabi ko yan sa kanya personal, sabi ko tangina, isa ka sa mga iniidolo ko sa battle rap. Nagkakausap kami niyan ni Lip sa personal, sa chat, na pag may mga event, kita kami, nag-usap kami. So, yan. Pero Lip, kung makapanood mo man to, alam ko isa ka sa mga viewers ko. Nanonood, si Lip ka nanonood dyan sa sa mga content ko. So if mapanood ni Lip yung review ko dito. So Lip, sabi ko nga sa iyo, isa ka sa mga sa iniidolo ko sa battle rap, pero yung round 1 mo ineffective. Kulang
Kulang Lip. So, scorean ko muna to. Bigyan ko ng 9-7 na score to in favor of Lanceta. Unahin natin si Lanceta dito kasi siya may magandang round. So, para sa akin, sabi ko nga sa inyo, yung first half ni Lanceta, dragging pa, hindi pa ganoon ka epektibo, tumatama pa kung kani-kanino yung mga linya niya. Pero pagdating sa second half, yung tinulak niya si Invictus sa gitna, yung pagiging creative, nakita ko. Tapos, yun na, nagsumundot na yung mga malalakas na punto, malalakas na suntok. And para sa akin, direkta yun lahat kay Lip. Pagdating kay Lip, syempre andun yung umaasa ako na na maibabalik niya yun na hindi true rebuttals, no. Maibabalik niya yung performance na pinakita ni Lanceta, 'di ba? So andun na ako sa mga effective na punchline, mga 4-bar set na sobrang malakas yung punto. Andun na ako andun na yung thinking ko. Kaso Lip, ineffective talaga yung iba. Tapos hindi rin nakuha talaga ni Lipcram yung pinaka-momentum niya dito. Di ko alam kung bakit. Siguro naka-apekto yung mga battles niya. Kasi bago yung battles niya dito sa PSP, may battle siya dun sa pulo na 2-on-1. Panoorin nyo yun, yung 2-on-1 battle. Si Jabo tsaka si J-Doc ata yun, tapos laban kay Lip. So isa yun syempre sa sinulatan ni Lip, no. So ayun, siguro di ko sure, pero siguro yun yung naging result. Ito yung naging result. Pero yun, Lip bawi sa round 2, pero yun lang yung masasabi ko, medyo kulang especially sa performance. Hindi ito yung Lipcram na inaasahan ko. Syempre tangina, kilala natin si Lipcram, agresibo yan mag-spit, agresibo yan mag-perform, pero medyo dito talaga sa round na to kulang, ang daming kulang, parang hindi ito si Lipcram parang ganon. So round 1 Lanceta yon, basta Lip ang daming kulang sa round 1 mo, hindi ko na isa-isahin, basta ang daming kulang. Okay, so round 1 Lanceta. 9-7. Nawala daw yung collab. Nag-miss 2 lang, napahiya lang. Tangina. Oo nga, no. Gusto kitang paniwalaan. Yung collab namin nawala. Kahit may sikat pa siyang pangalan. Ba't naman ako makikipagsabayan sa matagal nang napag-iwanan? Gusto nyo ng storya? Gusto nyo? Once upon a time, nung pumasok yung mga oportunista, nabigla to si Undo. Hindi niya alam kung kaninong puwet siya hahalik sa dami ng ginugusto. Ultimo negosyante niyang si Phoebus, kahit siya binubus mo, di na ako magtataka kung kuripot na inchik ngang si Enigma, Diyos nyo! Ang nakakapagtaka lang, ba't ka nandirito? Ang kapal! Yan ba yung loyal sa may flip-top? May prinsipyong panghangal? Hindi mo alam kung pinapunta para mamerwisyo't mang asar o sadyang madali lang tumbasan niyang tagpipiso niyang dangal? Dinis mo si Luni pati sunugan para sa maliit pa lang na tseke. Ang napatunayan mo lang kay Luni ay silip krampo tapete. Matapang ka sa mata ni Arik, pero ang tingin niya sa'yo peke. Hindi mo man lang ba naisip na pag nagkaayos sila ay maiiwan ka sa ere? Kaya bago ka sumubok ng tite, pag-isipan mo munang maigi. Pinagtatanggol mo lang si Arik sa mga gaya niyang mapagpanggap na buitre. Sana nga bayad ka dyan at kumikita ka ng triple. Kasi ang lungkot lang na isipin kung ginagawa mo yan ng libre. At kung bayad ka man dyan, tol, huwag mo sabihin sa akin na pera-pera lang tulip. Isipin mo na lang, isang oo lang ni Luni kay Enigma e chapwera ka ulit. Nakuha mo na respeto mo Noong mga panahon na sumagot ka't pumalag. Kaso konting utulang sa'yo ni Luni, lumambot ka kaagad. Kaaway mo siya, di ba? Ako trinidor ko siya.
Kaya magkaiba tayo. Pinapasok niya muna ako sa bahay niya bago ko siya tinarantado. Inalam bawat istorya. Pinasok bawat kwarto. Kaya utang ina, wala kang matatago. Alam ko lahat ng iyong baho. Ano? Panay ba kami kagat sa mga kamay ng mga samin nagpapakain? Tanga! Sa oras na wala na yung mahain, sila na sunod na lalapain. Alam kong hinanakit mo rin yan, tol, at parehas lang tayo ng hangarin. Ang pinagkaiba lang, kayo duwag na walang bayag para gawin yung ginawa namin. Kahit wala ng utang na loob, tol, sanay kami sumunog ng tulay. Kaya kong bastusin yan harap-harapan, magdamag walang humpay. Kung yung binansagan yung matatapang na Cebuano, pumayag na tawaging bias kayo bay. PSP, subukan yung gawin dito yan sa lugar ko. Tignan natin kung makalabas kayo ng buhay. Kasi, ikot mo yung camera sa kanila, boys. Ayan ang mga muka ng mga takot kay Nico. Kinasisindakan nilang akataputang ina, bano lang rito. Invictus, kampiyon pa mismo. Lanceta, Gapuna Trio. Nigga, fuck the big three. Ang malakas ako lang mismo. Kaya sinong sunod? Si Sak Maestro? Yung malakas lang pag nakapalo? O sunod doon si Pistolero, yung kampiyon na hindi maramdaman ng tao? O sunod si Poison 13 na nanalo lang kasi paawa siya masyado. Kung binigay nyo lang si Mot, edi sana matagal na siyang may talo. Kasi ano ba tong PS? Ano daw? Sabi ni... Tingnan yung si Mot sa gilid. Sabi niya, ano daw? Hindi nakikinig. Gago. Kasi ano ba tong PSP? Malaking advertisement. Para yung mga produkto na bulok ni Phoebus sa mga video mabida. Kesa nga raw magbayad ng ₱1,000,000 endorsement para i-promote ng laos na artista. Nakatipid pa siya ng triple kasi mas murang gumawa ng liga. Sa ginawa mo niyan, hasbula, mas masahol ka pa kay Enigma. Hasbula, gago. Ngayon, nasaan na si Arik? Hirap na. Yung flip-top na ibangon. Dahil kila Badger na bumubulong sa mga MC tungkol sa pera nila Lason. Ngayon, may aasahan pa ba tayo sa Disyembre? May makikita pa rin bang ahon? Sa wakas, unti-unti nang natutupad yung mga masamang balak ni Marlon. Utang ina mo. Nang dahil lang sa pera, lumabas yung sak na preparado. Nang dahil sa salapi, nagbabalik yung veterano. Nang dahil sa barya, akala nila swerte tayo. Ang kita-kita lang dito kung gaano kayo kadesperado. Ngayon kami na ngayon yung tuta. Porkit si Phoebus, pusong gapuna. Kasalanan ba namin simula nung makilala niya kami? Tingin niya na lang sa inyo mga basura. Ngayon sinong nakikinabang at kumita ng milyon sa may gapo? Malamang sising-sisi si Arik na mas pinili niya yung mga squatting kaysa sa mga binansagang balo. Ayos ibang estilo yung ginagawa ni Lanceta ngayon, no? So hindi ito yung Lanceta na typical kasi 'di ba? Parang in-expect kong Lanceta dito yung naka holorhyme, naka beatbox, may mga wordplays, ganon yung ina-expect ko na Lanceta. Pero grabe, binali niya yung expectation, no? Isa sa siguro karamihan din ng mga nanood ng live, nanibago rin siguro or
on paper, 'di ba? Parang syempre Lanceta, alam na natin yung style niyan na magdo-double time 'yan, mag-wordplay 'yan, gaganon. So, ang daming sinira or ang daming binali na expectation si Lanceta, at isa ako doon nabali niya expectation ko. So ayun, sobrang kalmado ng performance ni Lanceta. Akala ko sa round 1 lang siya magiging ganun, pero pagdating sa round 2 sobrang kalmado pa rin, although yung mga haymakers niya is hindi ganun kalakas, no? Pero yung diin ng linya, magkaiba kasi yun, no? Magkaiba yung power, magkaiba yung yung effectivity. Para sa akin, iba yung may effective kasi na okay, maganda, may effective na putan, lupit nun, magaan, hindi okay, iano ko sa inyo, i-elaborate ko sa inyo kung may yung dalawang klase ng effectivity sa akin, no? Kasi baka kasi malito kayo, so yung Lanceta kasi sinasabi ko sa inyo, alam na natin estilo, pero binalingan ni Lanceta yung style niya. Para sa akin, dalawa yung pwede kong i-categorize to sa dalawa, 'di ba? Yung effectivity sa crowd, tsaka yung effectivity sa linya, no? Masasabi ko na sobrang effective ni Lanceta dito sa mga linya niya, sa mga choice of words niya, sa mga punto niya. Doon naging effective si Lanceta sa sa first 2 rounds, no? Yung isa naman na sinasabi ko na effective sa crowd, ayun yung yung kahit na hindi ganoon kabigat, hindi ganoon kalakas, sobrang na-appreciate ng or nagre-react yung crowd. Yun yung para sa akin na effective yun sa crowd. Pero sa first 2 rounds na pinakita ni Lanceta, sobrang effective kasi may diin, no? Sobrang effective ni Lanceta sa mga choice of words niya, sa linya na construct niya, kung paano niya na-execute, kung paano niya na-perform. Sobrang pulido ang bigat nun. So, sobrang, alam mo yun, well constructed. So, ayun. Kay Lanceta, malakas yung round 2, pero bigyan natin ng isa pang chance si Lipcram. Baka mabaliktad niya to. Let's go. Tangina mo. Puro si although puro si Luns yung binanatan ni Lanceta dito. Para sa akin, enough pa rin yung mga ibang linya ni Lanceta para kay Lip, na sumusundot. Effective pa rin talaga. Tangina mo. Kung sino-sino tinitira mo. Bodybag si Phoebus, si Looney. Ang tapang mo pala pag nandito sa Gapo. Pero sa Manila, bata pa ako. Tapos sasabihin mo may bayag ka. Tangina mo, Gapo to Sabihin mo ba yan ng hindi ka makakalabas ng buhay? Anong gagawin yan? Hindi mo mapapalagyan? Utang ina mo, inaangkin mo itong... Okay, magsalita ka, Phoebus. Papalag ka? Oh, sige. Ikaw, Badger. Oh, hindi maka-react, men. Tangina mo kasi, lakas mo mang blackmail. Mag-ahamon, tapos yari kayo sa mga taga sa amin. Subukan mong pumalag, andyan yung tropa ko. Tanginan to. Tutukan kita ng balisong para papapatay kita. Ang ina mo, ikaw may hawak ng patalas, sa iba mo papasaksak. Ang inan to, Andiyan pa mama mo. Asa yung mama na ito? Oh, di ba? Kaya nyo ba dalhin dito yung bahay nyo? Kaya? Baka mas tumapang pa to
Ang ayos-ayos ng battle namin, naghahanap ng away, oh. Parang kitang gustong sisihin sa pagiging ina neto, eh. Wala pang FU. Legit. Pero makukuha niya yung W. Ganito nagiging attitude ng bata pag yung mama mo OFW. Kasi hindi siya natutukan. Kumakain siya ng Cerelac sa ilong. Katabi niya, Peppa Pig na unan, tapos 30 balisong. Kaya pala lanseta. Kabos. Bikos. Supot. Tapang-tapang, magpapapatay, tapos pinagtripan ko yun, no? Ano pakiramdam? O, sa mga pwedeng mag-abang dyan, shoutout ko sa'yo, kayo mamaya. Huwag nyo lang kami aanuhin. Gago. Ano, deal? Meron pa ako dyan, ilan ba tropa mong kayang tumira? 4? May 3 akong shirt dyan. Papirmahan ko kay Looney. Gusto nyo? Huwag nyo lang kaming aanuhin. Dumayo kami dito, hindi para anuhin. Ikaw gusto mo kaming anuhin? Okay lang inom eh. Ang malungkot doon, di pa nag-isimula yung round 2 ko. Meron pa akong round 2. Kanyo mo daw, sabi ng mama mo. Ante, yeah. Pacifier. Okay ng ina mo. Kaya ko rito maging stand-up comedian. Parang si Jokoy, no? Game! Alam nyo ba kung paano niya batiin yung mama niya ng happy birthday? Naka-wordplay. Sample? Mama, salamat habang ito'y aking sinusulat. Mamasama-sapa ng luha yung aking talukap. Kahit parang mamasapa no buhay kung nangyari. Mamasapa nung paraan akong makakabawi. Mabigat man yung pasanin at mapatang ina ko, ako'y iyong aakayin at iyo ding ina ko. Love kita, di ko maamin, ikaw lang ang ina ko. At gusto ko lang sabihin, ewa-ewan ko sa'yo. Sabay, I love you, happy birthday. Salamat sa lahat kahit wala kaming itay. Yan ang mama-ani ko, mama-mama-ani kong Pinay. Ang ina mo ha, Lipram versus mama mo to. Yeah, shoutout kay tita, nagpa-picture sa akin kanina, salamat po. I love you too. Hindi ka na love! Hindi ka na love! Hindi na siya labo, nag-love sa akin mama mo. Diba? Dalawa lang yan, kung maging magkapatid tayo, stepfather mo ako. Hindi, mabait talaga si mama. Si mama ano niya. Ano ako ba yung... Putang na, parang ayoko na mag-verse ah. Okay, no? Ano ako ba yung MC purong making? Wala bang kwenta, style ko pre? Eto sarkastikong ngiti. Dahil estilo kong taglay tagumpay ay nauuwi. Sino mang apple of the eye pag ako ng makyak tutupi. Kasi minak ko lang estilo niyan sa makatuwid pinagtripan upang imulat sa pag-aakala na matindi yan. Gamit sarili niya na talas na walan siya ng kinang pagkat sarili niyang kalawang hindi niya natiktikan. Kaya wag niyo akong sinisita sa aking estilo na ganito. Naglalaro ka ng salita, kalaban pinaglalaruan ko. Oo, magaling kang kumata pero suntok mo magaan. Yung tugma sa basketball parang crossover lang yan. Kumbaga si Iverson at masasabi nga na legend, habang ako naman yung Lebron na pang all-around the player. Hindi ka heavyweight bano, inuuto mo lang makitid. Tangina mo,
Yung laway ko pumasok sa mata mo. Kita ako, inaabot niya ng dila eh. Gaga, no? Gaga, no? Ano mo, ginagawa mo pang Oreo, ha? Sabihin niya na happy birthday. Oh, no. Tangina, naglilista ng maingay ang puta. Nauuto mo lang makitid. Piling icon ng gapo, tas pinagbenta lang ng ticket. Nung pinagbenta siya ng ticket, mayroong nagreklamo min. Kasi yung binenta niya na ticket, puta, rides all you can. Tangina mo, PSP yung laro, pinunta mo sa Star City. Tangina, pumopronta ka na big time. Pero grabe kung sumideline. Talagang battle rap is life. Ina-play niya pati yung grind time. Tangina, isa kang matapobreng walang pera. May TF na, may ticket pa. Ano, naghahabol sa breads? Kung hip-hop ka na tunay at nakakaluwag sa buhay, hindi ka maghahapit. Tangina, freestyle na lang ulit para may reaction. O gusto mo banatan? Ulit? Reaction? Tangina, verse! Kita mo, mas maganda pa pag di ako nagsulat. Pag masyadong seryoso din sila eh. Huwag niyo abangan yung bars ko, hindi naman kayo mag-aabang kayo, tapos wala. Ganun lang. Paano ko ma-appreciate yun? Okay nang ina nyo. Joke lang yun ha, baka abangan nyo ako. Nakita mo yung nakaupo dun sa dulo? Kita mo? Yeah! Lanseta to, pa-picture ka! Ah, okay. Tangina, pulis pala. So ayun, di ko na masyadong elaborate pa yon. Nakita niyo naman na magiging strict tayo dito kasi tournament to. Syempre binigyan sila dito ng ilang buwan para makapag-prepare dito. So wala sa wisyo si Idol Lipcram dito. So sila sobrang consistent. Tinapos ko na lang talaga yung round 2 ni Lipcram, pero ineffective talaga yung mga bara niya. Freestyle, which is sabi nga nila for biggest sin nga daw yun sa battle rap, lalo na kapag written format, no, yung mag-freestyle ka, yun daw yung pinaka malaking kasalanan ng MC or rapper, yung mag-freestyle ka sa written format. Pero syempre isa sa mga skills yon, pero syempre guys, sa ganitong tournament, sobrang laking tournament neto, kita nyo naman yung mga kasali dito, big names, may mga titulo, tapos 1 million, 'di ba? So hindi pipichuging tournament to. So ayun, Idol Lip, pasensya na, pero bibigyan kita ng 6 points dito, and si Lanceta 9 pa rin. So ayun, kung sobrang consistent ni Lanceta dito sa part na to. So okay, so 18 to 13, ahead na ng 5 points si Lanceta sa first 2 rounds. Round 3. Dahil nag-freestyle ka, magpe-freestyle na lang din ako. Mama! Nag-I love you ka dito? Putang ina mo! Gago. Gagi. Sakit gagi. Putang ina mo, mama! Yung pagmamahal ko sa'yo, sa social media ko pinapangalandakan, tapos putang ina ka? Dito ka mag-I love you sa kalaban? Anong ginawa ko sa'yong kasalanan? Joke lang, Mama Ani, mahal na mahal kita. Pero sa ginawa mo talaga, putang ina ka. Gago. Kuya, awatin mo yan, putang ina. Awatin mo yan, pinapahiya ako. Ang ina men eh. Ikaw? Gago men, mama mo, ginanon na, di ba? Nakakainis. Tang ina na, shit. Dapat di ka kasi nag-Dubai. Gumano na. Gagi.
Hayop ka. Hindi, mag-freestyle na lang tayo. Ito yung mga sulat ko, ikaw na mag-spit, men. Tang-inang yan. Dami ko pa palang di na spit sa round 2, tang-inang yan. Wag na. Ay, gago. Baba rin kasi ng TF eh, no? Baba ng TF sa totoo lang. Yan. Namimiss ko na si Enigma. Kaya, Rick Yuson, sorry, please na. Pabalikin nyo na kami sa flip top. Dahil meron naman kaming utang na loob. Promise, pag pinabalik mo kami dyan, yung PSP naman yung lulubog. Gago, nakakainis, men. Ang tagal-tagal kong pinagandaan to, tapos hindi naman nga naganda. Tinawag mo pa akong mata pobre. Kung usapang squatter lang, lip panis ka sa mga tambakan dun sa 12. Nag-i-English ka pa? Para kang palaboy na barok. Halatadong walang breeding. Mahiya ka sa mga pulubi dito sa SBMA, putang ina mo, English speaking. Can I have a cigarette? I will let this nigga dead. Gumanong bigla, no? Wordplay pa ako kanina. Kala ko sila'y natitindihan. Gumagano, nagre-react lang pala sila. Parang si Dis lang kanina. Tangina, kulang siya shabu, men. Ano, tapusin na natin to, men. Para sila akat at sikit sa ret na. 2,000 yung ticket, tangina, sayang yung binayad nila. Pero yung totoo lang, pre. Usapan lalaki. Di ko nadadamay yung mag-ina mo. Pero dinamay mo yung ina ko. Alam mo na yung mangyayari. Bog, wala. Titirahin ko yung mag-ina mo! Sa harap ng mag-ina ko! Pero paano ko yan gagawin kung iniiwang ka nila? Putang ina mo! Kaya titirahin ko na lang yung mag-ina mo sa harap ng ina ko. At papaalala ko lang ulit, mama, putang ina mo! Pero mahal na mahal ko yan. Init na pala, no? Anong klase tong MCing? Nagsusukot ng jacket na galing sa Shein. Kasi naka 50% off. Anong pakiramdam na ilarawan natin sarili natin bilang patapon? Gago, parehas tayong talo sa battle natin ngayon. Alam nyo ba yung naging karma niya? Nang ako'y minama niya nun? Iniwan siya ng asawa niya, siya naman yung binata ngayon. Sobrang dumi na ng galawan, kaya kalinisan. Yan ba dahilan kung ba't nandirito? Kasi iniwan? Teka, dumi, linisan, nandirito, iniwan? Nakakatawa at nakakamangha yung katangahan mo, Lipcram. Ano tawag dyan? Style marking. Yung magandang linya ng kalaban, ninanakaw. O smart shaming. Sa harap ng masa, pinapakita mo yung utak mo nakahalaw. Yung estilo kong tinawag mong malamya at mababaw, alam mong pag-aaralan ng anak mo balang araw. Kasi laman hanggang sa eskwela. Patunay yan sa nagdududa. Habang laman ng tiyan niya, panay serbesa. Maoy kapag napuno siya, magkakalat at e-extra. Ano pa nga bang makukuha? Dagdag ka lang sa eksena, ako may ambag sa kultura. Kaya mahiya ka, pare. Iwan pati pamilya. Si Rodman naging Jordan. Yung may bahay, naging dormant. Yung may tatay, naging orphan. Ngayon mo sabihin sa akin, Lip, yung pagpapakaama, hindi important. Hindi sa pagmamayabang yung panganay kong anak valedictorian. Babaero ko eh. Kasi wag mong itutuloy pag ramdam mo tol, alanganin.
At kung mangloloko ka ng asawa, dapat magaling kang magsinungaling. Yung tipong huli na sa akto, hindi pa rin umaamin. Kung usapang pambababae lang, lip payo lang, makinig ka sa akin. Kasi hindi porket libre yung pusi, hindi ka na magiging choosy. At huwag kang tatanga-tanga, dapat mag-ingat kang mabuti. At yan ang kinaibahan ko dyan kay Lip Cram at kay Looney. Ako 8 years na akong kasal pero hindi pa rin to nahuhuli. Kasi wala namang kasing mahuhuli. Ikaw kaya mo pa sanang ayusin kaso nga lang tarantado ka. Ako aminado malaming mali pero ngayon nagbago na. Ngayon nalaman mo sa bawat aspeto ng buhay sa akin talo na. At kung pag-uusapan, usapang tatay, puki ng ina ka lalo na. Wawa yung bata. Iniwan mo nang walang malay? Mas maiintindihan pa siguro ng bata kung iniwan mo siyang sanggol. At buti na lang abogado yung ex-wife mo kasi alam niya yung tatay ng ama niya hindi siya kayang pagtanggol. Inaasar mo pa si Apex na may tinakbuhang bata at saka kinakaila niya. Ikaw di mo nga tinakbuhan pero kinakahiya ka. Masakit pa dun sana raw yung ama niya di niya nakilala. Ew. Ako? Inaasar mo ako. Kaya kung ano-anong pinagsasabi. Kumpleto kasi pamilya ko eh. At kasama ko mula araw hanggang gabi. Ikaw may asawa ka, di ba? Pero iniwan ka niya, pre. At may anak kang may amang hindi niya mapagmamalaki. Sa mata ng bata, masama kang halimbawa. Tanga ka kasi. Buti na lang, lumayo ka. Panoorin mo na lang siya hanggang sa paglaki. Kasi alam mong tatanda siyang mas maayos pag wala ka sa tabi. At makukumpleto sila bilang pamilya kapag di ka na parte. Tama? Kaya paano ko kakantutin yung mag-ina niya? Sa harap ng mag-ina ko. Kung iniwan ka na nga nila, putang ina mo. Tapos pinagpalit ka pa sa bago, huwag ka na mag-inaso. Tanggapin mo na lang na payaso ka pero yung ititawan nila hindi na dahil sa'yo. Ouchie, motherfucker. Ayoko na to. Last line. Huwag mong isisi sa amats na tinutungga mo na likido. Kaya ka naduduwal kasi nasusuka ka sa sarili mo. Di matanggap ako yung mahangin, saksak mo sa dibdib mo. Bagong disenyo ng lanseta, iniwan ka ng misis mo. Okay, so wala na, papakinggan na lang natin to. Alam naman natin na nag-freestyle na lang din si Lanceta. So yun, pakinggan natin, tapusin natin. Iniwan ka ng misis mo, ikaw dinalab ng mama mo, gago. Ang ina mo ka. Minura mo yung mama mo. Diyan ka galing si Milya. Ganyan ako mag-freestyle lang, sumisira ng pamilya. Ang ina mo ka. Minura mo mama mo. Gago ka ba? Yung mapareact kita ng ganon, talo ka na. Ang inan to. Kaya sa ligang to, hindi na yan magtatagal. Kung mumurahin mo lang yung mama mo, ako na bahala magmahal. Stepfather. Stepbrother. Bakit ni? Stepson? Stepson? Hindi ako asawa mo. But my breast, John. Feeling OG ka kanina, feeling pounder. Lumalabas naman na gata sa'yo, founder, you know? Founder! Okay nang inang tuminura yung mama niya. Mami Ani, ano yun? Ganun-ganun na lang. Hindi ka gagante. Papaubaya ko sa'yo itong round 3 ko. Ayaw mo talaga, takot ka sa anak mo. Ay, muling ibalik ang tamis ng... Asa yung misis na ito, hindi mo to nauhuli. Pakabit ka CCTV. May kabit siyang foil. Tapos puti na mapakla. Ganun siya magloko sa dalawang tuter na mamangka. Tanginan to eh. Okay, round 3 na. Yo! Ano ba yung round 3 ko? Ando dun ba sa sulat mo?
Sabi yung country ko. Ang ina nito dance eh. Yan. Papalag daw siya kay Shernan. Yan ang sabi niya kay Tiny, buong pusong hinayag. Lumipas na ilang taon bago yung tapang lumabas. Grabe mag-angas. Sa mismong sitwasyon, bakit hindi ka sumapak? In short, walang bayag. Tanginang yan, bigla ang naging astig. Naghalo. Ano yung tapang mo, pis? To follow. At sinabihan niya daw si Arik na wag mo akong babatain, talagang kakasa siya. Sabi ni Tiny, personal mo yung sinabi? Hindi. Sa chat lang pala. Tapang o, tingnan mo, tapang sa Olonga po. Mga hamon, tapos sa chat, pukin ang ina mo. Mukha kang Peppa Pig na walang kulay. Tingnan mo ka. Angas-angas mo talaga, kala mo may patunay. Panot ka na nga, oh, wala namang sungay. Amen. Pero siya nga pala si Jasper. At sa kanyang pagiging father, iba din yan. Proud na nagsasyabu si brother, tas magko-compose siya after, magpo-post na family man. Ang corny ng chip, hindi ka astig. Pagtapos magbato, sabay daddy duty, ang solid ng trip. Tang-ina kapag batak, tamang patulog yan ng bata. Grabe yan pag nag-angas, siniheli niya hanggang umaga. Nagpapalusot pa sa asawa para di siya halata. Sasabihin niya sa bata, oh, ay gising ka pa, tang-ina ka. meron kang magara na tahanan, naka-aircon sala at higaan, napakaswerte mo nun. Tiles lahat ng tinatapakan, maganda ultimo hagdanan, saan ka nagsasyabu dun? Alangan naman sa kwarto nyo, naka-air condition dun, sir. At saka pangit, mawawala yung usok dun, di maganda condition ng air. Kaya sa kusina nagsasalang yung user na yan. Biglang dumating kanyang asawa, abay, buset naman. Nung malapit nang makita, nilagay yung tutor sa tiyan. Nung no choice na talaga, nagpanggap ng super kalan. Putang ina, gumanon pa siya, oh. Putang ina mo! Ayan na siya, ayan na. Putang ina, may kaldero pa eh. Ang ina na ito kung saan nagsasyabu ang puta. Parang gago. Pag nauhuli, oh, tara, imbutido tayo. Gusto mo mga palusot mo, eh, no? Ang inan to, ginawang imbutido, tanga na tinidor. Ang ina mo. Mami, ani, saan ba pumapesto to? Hindi nyo ba ito nakikita doon? Ang ina mo ka. Alam mo, Lance, balik tayo sa mama mo. Hindi, maganda yung mama mo, gagi. May nunod dito, di ba? Gusto ko sana'y usog, eh. Dito, okay, dito para ano, Nora Honor. Sabi mo nga, balik tayo sa TF pala, mababa, ano? Magkano sa'yo? Sinat ko na yun. Boss Pibs, nangangailangan ako. Alam mo na yan. Di pa ako nakakapirma, di ba? Mamaya usap tayo. 500k lang naman TF ko ngayon. Goods ka ba? Parang talo ka pa. Ano yung tawa mo nga, hindi naman ano eh. Ayaw na talagang bumatel kasi hindi tayo makakalabas ng buhay eh. Gago na ano talaga ako, tinablan ako doon. Ang tapang mo tignan. Parang ano, 45 tsaka carbine yung mga kanyang kinagisnan. Talagang ano yun, parang papalag. Tignan nyo. O, tignan nyo. Sinong nagsasabing hindi to papalag mga gantong itsura? Diba? Mukhang tomboy na walang napkin. Halloween na walang pumpkin. Gago lang, nakakatakot ka. Pwede kang ano, ipalit kay Victor Neri. Ganun ka nga, putang ina mo. Ay, hindi, may bagong tattoo. Putang ina, may bagong tattoo, kaya matapang. Masakit yan? Hindi. Ang inutapang mo naman. May 3 baby, oh. Bulag, pipit, bingi. Joke. De, freestyle lang to. Sorry po, ano, Mami Ani, ha. Hindi, maganda. Kamukha lahat ng ninong niya, ha. Kamukha ni Akata ang puta. Sigit niya lahat. Yung isa kamukha ni Akata, eh. Si Invictus. Japorms. Tangina ka? Umamin ka na. Asawa mo yun, di ba?
Hindi ikaw. Masyado ka maganda. Ayun. Tapos sabihan pa akong babaero, ni isa ba sa inyo may diniskarte yan ako? Di ko rin naman alam kung papasa ako eh. Pukin ang ina. Kung babaero ako, dapat nakatingin ako doon. Hindi mo makita? Yun. Yun. Dapat nakatingin ako doon. Hindi ako nang bababae, mapagmahal lang ako. Wala eh, tangina makakita ka lang ng ano, di ba? Pag nakakita ka ng singit, hindi ka nagsisingkit-singkitan. Ulul! Dumadaan ka nga, pasimple mong inihipan. Para malibugan. Di ba? Kasi nakita kita, binusuhan mo si Ate Nina Sandehas. Gogo. Naka-skirt, di ba? Kunyari, nag-aayos ka ng medyas. Mga ganun-ganun ka. Ulul, nakita kita, kasama mo si Plasma, tanga. Tapos sinasabi mo sa kanya, di ba virgin ka pa? Ituturo niya ngayon, no? Nakita mo ba yung nakikita ko, B1? Nakikita ko nga, B2. Tara, shabu tayo! Tignan mo, putangin naman, hindi na nga ako nagsusulat, pero pinagtatawanan ka ng sarili mong kalugar. Sabihin, tangin ang lakas ni Lanceto, tapos pinagtripan lang ni Libram doon, no? Tapos panalo ka, pagmamalaki mo yun. Ha? Ganda ng hairstyle mo, ha? Galing, ano gamit mo? Use oil? May balat pa ng galunggong, ah. De, alam nyo ba, sobrang solid kami na ito ni Lance. Matagal na kami na ito magtropa, di pa kami magkakilala. Sabi ko, tangina, tryouts pa lang, best friend na kita eh. Tapos ano, niyaya niya ako, punta daw ako dito sa Olongapo, gubat daw kami, sama daw si Akata. Iniisip ko paano ko uwi, kasi nga, di ba? Marami matatapang dito eh. Ikaw yung founder, ano bang gang na ito dito? SB19? Ano? Teletubbies crew? O Pokemon Gangster? Ang ina mo, inuutusan nga lang kita bumili ng chippy sa Manila. Tapos dito hindi mo kami papalabasin. Ano gusto mong palabasin? Sino gusto mong palabasin? Ang ina na ito, masyado kang matapang ah. Usap tayo lalaki sa lalaki. Alam mo, huwag ka masyadong matapang. Pag ikaw luwabang ka talaga sa Manila, kakaltukan kita. Ang ina mo ha, papalo ko sa iyo yung hawak mong ano ha, Teletubbies na tumbler. Ang ina mo. Ganda pala ng tigyawat mo sa tagiliran. No? Gagawin daming tigyawat. Ganun ha. No. Pangit ang pagkain. Mali yung pagkain. Ang ina mo, mayaman ka, tigyawatin ka. Kakapin na nga lang kita. Maraming salamat nga pala, Olongapo. Pero di pa ako tapos! Yun na yun. Salamat kay Lanceta. Love you man. Ano man nasasabi namin dito. Freestyle na lang yun kasi hindi na namin talaga nagustuhan yung budget eh. De, charot lang. De, round 4 na, no? Round 4! Judges! Okay, so wala na. Siguro first 2 rounds masasabi ko na kay Lanceta yon, pero yung round 3 parehas na sila nag-freestyle doon. So sabi ko nga sa inyo, pinakamalaking kasalanan yung mag-freestyle sa written format, no? So, yan. Di ko na siguro iskoran yon, pero Lanceta yon sa first 2 rounds. Siguro yung round 3 tatabla ko na lang, pero Lanceta. Pangil sa pangil, matira mayaman. Sobrang dikit ng laban, kaya nag-usap-usap kami. Actually, hindi ito yung ina-expect ko sa pares na MC. Kay Lipcram, syempre, nag-expect ako ng isang solid na performance kasi nga tinalo niya si Lanceta sa flip top. Kay Lanceta naman, sabi ko nga sa inyo, yung ina-expect ko, yung mga holorime, yung mga speed drop or something, yun yung inaasahan ko, mga word plays, pero walang word plays dito, no? Yun. Pero boto ko Lanceta. At hindi ko na ibibito tong laban na to. Ang boto ng Murado na mag-a-advance na magiging kalaban ni Sak Maestro sa second round ng tournament na magkakamit ng 50,000 pesos. 4, 3, panalo si Lanceta! Kala ko,
Abangan natin si Lip Crown, men. Men, kaya ganun yung handa niya. Alam niya, may mabigat na sitwasyon si Lip. At di ko na kailangan banggitin yun. Pero palakpakin natin siya kasi pumunta talaga siya, men. Kahit sobrang hirap na ano yun. Maraming salamat. Salamat nga pala kay Lanceta. Kung nabigo namin kayo sa magandang laban, okay lang yun. Bawi tayo sunod. Okay, so Lanceta yun. Yung judges off cam ko na lang siya papanoorin. So, ganoon naman ginagawa natin sa Matira Mayaman, 'di ba? Yung judges is off cam. So, ayan. Kita-kits tayo siguro yung Eds Jos versus Jonas, yun yung next na papanoorin natin kasi inaabangan ko yun. So, ayun. Congrats kay Lanceta at Lipcram. Bawi. So, kita-kits tayo sa next na review mga kumat. Peace out.